DWIZ, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-gugsa, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola kasama sa Himpilan. Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website www.twic882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang aming TWIC app for iOS and for Android para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming social media, Facebook Live and YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe, at sumali po sa aming very exciting comment section. Para dun sa mga nakikinig sa amin sa radyo, meron kaming text line, 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Mapapanood din po kami sa aming digital free TV, Aliw 23. Sa Sky Cable, we're on Channel 72. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus Channel, we're on 27. At sa GMA Afford the Box, we're Channel 25. Available din po kami sa ibang digital TV devices and receivers. Rescan lang po para lumitaw ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning! Good morning. Good morning. Nakikirabay kami dun sa mga pamilya ng mga namatay dyan sa Sa Marawi. Marawi. MSU. MSU gym. Sa gym nangyari, no? There was a, Ganito. misa. Normally, may maliit na chapel dyan sa Okay. campus. Okay. At doon nagsisimba yung daily yung mga Catholic students. Okay. But on Sundays, it's held in the gym. Okay. So, yung out of the ordinary yata yon or regular pag Sunday. So, Sunday na umaga nangyari. Okay. Wala pang mga detalye rito, no? So, maraming spekulasyon na kumakalat. Pero ang nagsalita po ang Pangulo at ang sabi niya, foreign terrorists ang tumira nito. Okay? Pero parang hindi masyadong planado eh. Unang-una, kailangan malaman dyan ano yung device na ginamit. Kung yung device well-made, matagal ang planuhan niya. Okay? Kung yung ginamit na bomba, parang haphazard, baka tama yung teorya ni General Browner. Si AFP chief, mga pare ko, at mare ko, Okay. si General Romeo Browner Jr. po, meron siya sinasabi, kasi daw nagkaroon ng ops ang military dyan sa Basilan. Nung Saturday night, the night before, nangyari ito, at dyan daw po namatay si Sawadjan alias Mundi. Sub-leader daw po yan ng Maute Group, yung Daula Islamia Maute Group. May IS links yun. Oo. So, tapos nung Sunday morning pa, isa pa na naman. Deklaradong terrorist. Isa pa rin na terrorist. So ang sabi niya, it is possible na yan daw po, retaliation. Dun sa... Paghihiganti dun sa operation na ginawa sa kanila. maaring tactical eh. Maaring hindi paghihiganti. So that the military will be busy elsewhere. Tactical eh, no? Pwede paghihiganti, pero I think in the war, kung ikaw combatant ka, yung mga paghihiganti medyo hindi... down here in our... dito sa ating kalagayan, yung paghihiganti, common yan. Pero sa kapag ganyan na talagang combat, karamihan na biggest consideration dyan yung tactical. So kapag sinabi nilang retaliatory attack ng military,
alam na nila yun na, may taktika. May taktika rito. Malalaman lamang po yan pag na-analisa na yung ginamit na device. May nagsasabi ay granada. May nagsasabing homemade bomb. Di pa natin alam. Parang IED, yung gano'n. Improvised. Improvised. Explosive device. Which, Hinagis lang daw yung granada. So, kailangan... expertise ng mga ng mga Oo. terrorist. Oo. So, Hindi, pag hagis na granada, yun ang haphazard naman. Granada lang i-itsa mo. Minsan hindi pumuputok yun eh. oo. Yun ho, kung ganon, hindi siya bugso ng damdamin. Either way. Granado. Kung tama yung teorya ni General Browner, merong purpose yung pagbomba na yan. Ang hindi lang maganda dyan, mga civilians yung nadali. And this is coming on di ba, in the environment na yung BARM it's going well. Yung pag-organize. Maganda ang takbo pa mo. Maganda takbo. We've been keeping our fingers crossed. At the same time, there's prospect siya. of peace talks. Oo, may peace talks. Merong mga ganyan eh. So, balik na naman tayo ba nito? We have to take care of our image. Siyempre. Abroad. Ang epekto ho niyan, hindi lang ngayon. Although talagang nalulungkot tayo dahil may mga namatay, nasugatan, at marami pang nasa critical daw. Correct. Yun ang report. But in the long run, may effect po to sa ating kabuhayan, sa ating economy. Well, matagal na natin problema yan eh. Yung peace and order dyan sa Mindanao. Although malaking improvement. At the same time, so maghihintay tayo dyan. Right. Wala pa tayong conclusion dyan. And nagsasalita po, is this China-related? Yan pa yung nagsasabi pang ganun. Hindi naman Ang layo. medyo Is this related to the peace talks? We don't know. no. Sa ngayon, Ang hirap po ano pa? mag-speculate. But one thing is for sure, parang may initsa kang monkey wrench dun sa, ganda na ng recovery ng Mindanao. We've been discussing sana tourism pati, lalo. Yeah. Sino naman ang turista ang pupunta kapag ganyan? Ayan. Oo, And Marawi is such an important hub. Beautiful city actually. Sa totoo lang. Hub yan. So recover na naman tayo dyan, alaga na naman. Ang magandang tingnan din dito, kailangan mo ng pera para mayroong kang ganyang operation. Okay. Ang intelligence po ng ating mga military, hanggang ngayon, meron pa daw pera nang gagaling sa labas. To support activities like this. So, AMLC, baka ganado kayo. Nagsalita AMLC, meron na namang, changing the topic. Anti-money laundering, mga ba si? Council. Council, that's the main, raison d'etre. So, meron silang, changing the topic. Distraction, di ba? Nag-press release po ang council yesterday. Sinasabi nila, ang mga government agencies daw po, tuloy-tuloy na ina-address yung anti-money laundering. Naks. Biglang-biglang change topic. Kasi po, by January, kailangan nating malinis yung ating mga rules and regulations dyan ho sa anti-money laundering. Kasi nasa gray list tayo. Kailangan by January, matanggal na tayo dyan sa gray list. Otherwise, malalagay tayo sa marami pang ibang restrictions. So by January ho yan, ang deadline natin January, last January ang deadline, na-extend tayo at by end of the year po, kailangan na maayos na natin yung mga rules and regulations. Ano ba yung mga yan?
Well, marami po. Ang number one dyan, yung casinos. Kasi yan ang very porous. Kung tawagin nila yan sa money laundering. Ano? Yung butas-butas. Porous at marami nakakadaang pera dyan galing sa labas. Well, because it's the nature of the business. No? Ang koleksyonan sa labas. Okay. Pero sabi po ng presidente, kailangan, noon, nag-warning siya, by November dapat tapos na yan. So, on or before December 8, which is on Friday, na busy naman ang karambola sa gabi. So, Friday, December 8. Kailangan daw maayos na yan. Sa akin, sa akin yung money laundering, yan ang mahalaga. Diyan sa Anti-Terrorism Act Kaya nga yung Anti-Terrorism Act, pinagkaguluhan ng gusto yan. Yung money angle na yun. Naalala mo nung pinag-uusapan niyang Anti-Terrorism Act? Yung money angle po yung kanilang doon nagkabakbakan dahil nga, wala namang activity aandar kung walang pera. Right. Yeah. So doon mo unang-unang babarahin. Ang question ngayon, anong ginagawa ng AMLC? At hanggang ngayon, sinasabi, meron pa rin daw perang nanggagaling sa labas. Ang hirap niya. Yan ang mahirap i-trace. Ang sinasabi na kasi ng AMLC, kulang sila sa tao. Sana kung ganyan din ang katwiran ng Lasal. Kulang kami sa tao. Baka natalo din. Hindi na nanalo. Malungkot ang panahon ngayon. Well, anyway, eto na po, dahil sa nangyari, ito lang observation ko. Marami nang sumawsaw. Oo nga Presidente lang ang dapat magsalita dito. Kaya nga Or Vice President. Lahat na, congressman, senator, speaker, lahat na. Nagsalita na. Alam mo yung policy ng Ano? Marcos administration sa COMS? Government speaks with one voice. Dapat. Yun yung So medyo unusual lang na ang daming umiepal. Huwag yun naman i-upstage ang presidente. So, speaker daw, sabi, issues stern warning. Si Mar Romualdez, ano ba to? Martin. Tama naman yung first syllable. Mr. Palengke. Ginawa mo naman. Stern warning versus perpetrators of MSU bombing. Yan. Ano yung statement niya? Stern warning? Stern warning. Nag-i-issue siya ng warning. Gave a stern warning on Sunday night Bakit? to those behind the appalling blast at the MSU in Marawi. Well, bilang speaker, bro, maganda rin meron kang sasabihin tungkol dyan. Ganon? The brazen attack against civilians, di ba? Yung mga ganun-ganun. That's par for the course. Kailangan magsalita siya. Really? No, pwede niyang kondinahin, pero Yeah, yung kondinahin niya, warningan niya, hindi siya executive. Ang mga nanghuhuli, nagpapunish yung judiciary, yung executive, gumagawa ng batas yung legislature. So, ano yung point nun? Maintindihan ko yung we strongly condemn. Everybody should condemn this. Pero, well, masyado ng mga it shows an bata. image of a strong, Strong decisive, no-nonsense, Ang House of Representatives daw po. sure. Yun ang image. Maganda na rin. At least nasabi niya, medyo, iba naman ang magsalita. Sure. Kailangan committed daw po that yung mga gumawa niyan will be brought to justice. Of course. Motherhood. Hindi. At ready daw po ang House. Naku, baka maya-maya siya at yung deputy speaker rin natin. Ready daw ang House. Kayo naman pabayaan niyo na yun. Ready daw ang House. Ready to? Basta, in everything, ready. Maya-maya nandun, nag-i-inspection na yan sa mga kampo. Yung sa statement ng po ng Vice President, ang sabi, this is an act of cowardice. Okay.
nababahala na ito sa nangyari sa loob ng MSU compound. May nang... Yun lang po ang incident ng... yun lang po ang statement ng Vice President. Ang Senate President, hindi ko nakita kung meron, hindi, na hinahanap ko Basta ang statement nila, they support the move in the House to go back to ICC, Philippines. Yun ang statement. Political pa rin. Ang Senate? Oo. They support the move Hindi, I in the think House. he was quoted si Speaker Subiri na hahanapin nila yung source within the Senate kung sino yung nagpakalat ng balita about yung kay Speaker, yung na he spent this amount to 1.8 Hindi, billion sinusupport yata. daw yun. Oo, yung investigation. investigation. Sa kanyang travels abroad. Pero Paano naman nalaman nung employer ng Senado? Nung employee pala ng Senado na gano'n ang pera. Kung ako yung SMNI, nag-isip din ako. It's about the House, tapos sa source mo sa Senate. Diba? Kung ako din yun, parang ibang chamber, ibang no? fragments of 16mm mortar were recovered at the scene. Oh my gosh. Sabi po yan ng police sa press conference. Although ang Defense Secretary, sinasabi daw po, there's strong indication of foreign elements in this attack. Terrorist attack po to. Let's not be mistaken. No? It's a terrorist attack. Tapos may statement pa na kasi during the mass. Yeah. At may nangyayari ngayon doon sa Israel ng Muslim versus Israel. The Muslim world. May connection, ganon. Well, hindi natin masabing may Similar connection, to that- but in terms of news impact, Similar to that incident na nangyari naman sa Paris. hindi ba? Na sinaksak? By the way, ano daw yun? Part Filipino ba yung yung... Sumaksak? Oo. Something like Yung that. perpetrator? There's a Chismis. German-Filipino Lineage. although Iranian parents, kaya naguguluhan ako But there you go. Nangyayari yan all over the world. May mga connection baga. Hindi, well, yung connection po na yun, hindi na ma-establish yun. Dito, binoma. Pero mayroong impact sa media na kapag may mga ganyan incident. Kamukha yun sa Paris, it could have been just a bar. Yeah, all you know. A bar Kasamaan ng tingin. No? brawl, Oo, ganon. nagbakbakan, tapos kinonect na sa... Ganon may media impact yun No, but this a bombing of this sort, bro, definitely you'll have to ascribe it to terrorism. Aha. Ito lang. Ang gusto ko lang po sana sabihin, napakabilis na response ng mga government personnel dito. Yes. Gusto ko rin sila purihin dyan. Well, yung regional government din ng BARM, Oo. yung mga LGUs po, Kumalaw. maski ang presidente, sinabi niya yun, swift response. Okay? Mabuti na lang, merong ganon. Walang teka-teka. Tapos ang inutos daw po ngayon, kumbaga, complete alert ata ngayon doon. Nagpadala ang PNP and Yes. marami pong concern na galing sa labas, nag-express ng tawag nito, concern, ay yung mga foreign embassies dito sa atin. So, yan po ang kanilang humihingi sila ng sinasabi nila, we have their support and everything. Good morning. Yeah. Ito Morning, baka may Boss import Jonat. to Yeah, baka ikaw may... Baka may import. Kinukonect pa sa China to yun ang hindi ko pa maintindihan Kinoconnect. Kasi merong post si pangalan to, sa Coast Guard, ano bang rangko nun? Tariela. Commodore. Oo. Of gathering of Chinese ships sa may Julian Felipe Reef. 100 plus daw. Swarming, according to him. That's the word. But remember, sa Julian Felipe Julian Reef, Felipe. kung hindi ako nagkakamali, Palawan. dadaan ka talaga sa Julian Felipe. There's one island that is claimed solely by China. Malapit sa area na yon. And almost every year, merong tinatawag na swarm na ganyan. They will always be swarming. One, because pwede Pati tayo, silang dumaan nagsaswarm sa- din tayo.
we would want to swarm sana with Swap our tayo dun sa mga ano fishermen. natin, kung saan tayo pwedeng pumunta, napupunta naman natin. Oo. Malayo yun. So, well, Malayo. agenda na lang yung mga posts Pero balik na tayo ganyan. dun sa Marawi nga. Ang akin talaga, when I nabalita ko to kahapon, sakto, galing lang namin sa mass. So parang yung ano bigla kang, Siyempre, it grips you cold eh. Tapos, who attends these masses dun sa students, Teachers, dun sila. the community. Di Maporo Kasi, Gymnasium. I mean, Yung MSU na yan, naging ano na yan Uy. eh. Puntahan ng tinarget talaga. maraming pupunta dyan, galing sa all over the country. It's the UP kind of thing. Mataas po ang ano, no? Standard ang niya. standard ng MSU. Yep. Eto nga si Secretary Budget. Mm. What's her name? Budget Secretary po. Kami na pangandaman. Pangandaman. Nanggaling ho yan sa Marawi. Yes. Taga Marawi. Kaya siya may karapatang magsalita. Unsettling daw. Kung kailan na maganda na raw ang takbo. Yung BARM, di ba? Pinag-uusapan nga natin lagi yun eh. You Well, there develop... are a lot of theories that are coming up right now. Hintayin natin yung investigation from the others. But there are a lot of possibilities doon. May na-recover daw ng fragments ng 16mm mortar. Kasi you must understand that the Marami rehab is still ongoing. Hindi pa natatapos yan. Nasimula na ba? Yeah, noon pa. Panahon naman na, pero hindi pa natatapos. And then, of course, please understand that Marawi at one point in time was the drug trade, the drug hub din yan. At saka manufacturing. So maraming mga pwedeng mangyari rin dyan. And then, there is the continuing land disputes in that area. Kasi yung maraming, yung area na yan, military reservation actually. Okay. Maraming ano dyan. So the titling and everything else is, so marami na yan. Masakit And then of course, there is the, you must understand that Governor Adjong himself was ambushed Yeah. before the elections in 2022. So, nangangampanya siya at lahat. So, maraming pwedeng mangyari dyan. And then, there is also the issue about how the BARM has been working. Tungkol sa... May mga nakakalimutan. may mga naiiwan. May mga naiiwan na mga... Yan ang sinasabi Yan, ni... yan ang roots kasi ng insurgency. At saka, ano yan? At People saka, get left behind. kumusta na yung bigay sa inyo ng mga block grants? Where are these funds? Siyempre may mga ganun eh. So, and then of course, mayroon din ideological, may But that pagkakanon. would not justify a bombing of this It can always Magnitude be sheer, justified by people eh. Alam mo na, nangyayari yan. And then, so, there are a lot of things. So, pabayaan natin yung mga investigador to come out with these things. Ang importante lang, may stabilize yung At situation. gitnang-gitna nung gym, yung explosion, Ay, wow. it could be a significant fact na gitnang-gitna mismo nung gym meant to do harm. The most Maximum. Kasi kung nung gilid-gilid lang, iniwan lang yung kwando. No? Hindi, sa gitna. Kaya may nangyayari dyan. There's, So, maraming pwedeng mangyari dyan. tsaka marami po tayong kailangan trabahuhin dito. Bukod doon sa yung mga nasaktan. So, kailangan alagaan yan and everything. Yung mga namatayan, kailangan alagaan yung pamilya. Number 2, matrace kung anong punot dulo nito. Paano mape-prevent uli. Okay? Tapos number 3, lakas-lakasan na natin yung anti-money laundering. Okay. Wala po na yun. Maraming nakikialam kasi doon. Sa Sa AMLC, not just the financial groups. Maraming nakikialam. So, Pero andyan na si Remolona eh. May international exposure yan eh. You can only do so much. Pag political Actually, they pressures, need more people. Ah. Yan ang balita ko dyan. Kaya walang kaso, wala kang marinig na kaso. Kasi pag meron isang big time lang na nahuli dyan, kahit na hindi mo i-publicize, kakalat dyan. Ako.
Kanya-kanyang taguan na yan. They need lawyers, financial analysts, Analysts. and then enforcement people, mga intelligence group work out. O, pwede nilang sila mag-coordinate with the NBI or the PNP at gamitin yung personnel nila for that. Well, hindi lang to. Ito kasi, itong grupo na sinasabi ni General Browner already is links to IS. Yes. So, yung mga ganyan, dapat heavily monitored na Of sila. course, that's what we're saying. So, Kung yung pong teorya, yung... inamend yung Anti-Money Laundering Act to admit of terrorism. So, dito, automatic yung freeze. Okay. Pag Pag may ganyan. yes. Unlike sa other cases na kailangan patunayan mo yung predicate crime. Dito, wala pang crime. Tsaka hindi Please, suicide bomber, hindi talaga. Hindi. Ang ano dyan, of course, very porous ang border natin. Kami hindi Kaya. And then, of course, our internet, because they can always do it through the internet. It's kayang-kaya nila yan. Tapayan. Itong mga maraming scam, nadadala na nila yan eh. Baka, Pa lang eh. so, maraming nangyayari. And that's why, importante rin yung ating yung cyber security group, workoutin din natin yan para Wala kinalaman sa China. yung China, Medyo malabo yun. medyo ano na yan. You leave it True, you leave it to Commodore Tariela. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito, kaibigan natin, ayaw kong batiin. Happy birthday. Oh. Ayaw kong batiin, ha? Para Wag. hindi kita binabati. Nery Colmenares. Uy, Ay, Ayoko si Joy. Ayoko rin. Happy birthday, hindi. classmate. Hindi ka namin binabati. Birthday pala nito. Ano, birthday mo pala? Birthday mo para. Happy Ayaw birthday. namin batiin ng happy birthday. classmate kayo? Happy. Oh, maraming classmate yan eh. Maraming Ayoko rin batiin ng congratulations si Attorney Berberabe. Oh, ang bagong congratulations. UP. College of Law, Dean. College of Law. Sino? Si Darlene. Darlene. Len. Attorney Len. Darlene. Len. Mabuti naman. Berberabe. Mabuti naman. At, Oh. Although yung closest contender niya, matino din, so it was a difficult decision. Yes. So, But let your light shine. correct. Attorney Berberabe. Hindi ko Ayaw namin batiin yung family niya. Berberabe family. Doktora. Wag natin batiin. Saka si Gigi. Gigi Berberabe Martinez. Huwag natin batiin yan. GCG. Huwag natin batiin, di ba? Oo. Huwag na. Di rin namin binabati si Chalex. Magandang Wag umaga na. sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo lahat. Hindi ko rin babatiin, nandito na rin lang si Irma Isip Agoncillo, business editor ng Malaya. Wow. Ayun. Ano ba? Anong Birthday ba ni Irma? Si Hindi. Irma, birthday niya. Ah. Hindi natin binabati. Meron tayong isang former US Army na retired na sa Guam. Marami tayong taga-subaybay sa Guam. Oo, marami. Aha. Retired na si Ed Sana. Actually, Ed Sana. Kagolf ko to nasa Guam siya ngayon. Pag bumalik, maglalaro kami uli. Ed. Magsanay ka dyan, Ed. 8 ang golf courses dyan. No. Baka taluin Ay, ka pa ni wala Joel. nang ginawa yun pag hindi mag-golf. At, Ganun? nagtitiro eh. Dapat pumunta doon. Dapat, Puntahan nga yung walang ginagawa. pumunta nga natin yan. Dapat yung bola mo, maabot doon sa cliff. Pero mas gusto niya rito pag naglalaro kami Kaysa sa, dun sa Guam? sa ano ba yung golf course ng mga ikling Amerikana dun sa sa Air Force sa Villamor. Villamor. Oh. Dahil Ay, ikli Amerikana. hindi may mga umbrella girl wala doon sa Guam. Wala daw umbrella girl sa Guam. Yun ang kanyang hinahanap. Wala nga Ito kadi. Oo. Itong si Ed, Oo. magkakaroon ka na sa ginagawa mo yan. Malikot ang Balikot ang mata. matalang tita. O, yun sa earthquake po, wala tayong magagawa doon. Oo. Natural occurrence. Oh, yeah.
Pero sunod-sunod yata. Oo, It's dalawa. diyan. Sunod-sunod. Ang laban lang ho natin dyan, yung preparation, mataas-taas ang ano, ha? Oo. 7.4. Nagkaroon nga ng warning. Ano yung 6 Tsunami warning up to Japan, ha? 7.4. 4, ang lakas nun. Oo. Hanggang Japan yung Tapos tsunami. tsunami warning. Oh, wala tayong magagawa ho dyan. Pero makikita naman natin, prepared yung mga rescue. Kailangan lang handa. Handa lang tayo. Oo. Sa ganyang kalaki, siguro, ang sinasabi rin po ng mga scientists, hindi ganun kahaba. Ang ano. Malakas nga, 7.4, pero saglit lamang. Okay. Yun ang maganda. Ang matindi sa Japan, malakas na, matagal pa. Minutes eh. Minutes. Pag ang kanila. in-earthquake, umabot ng minutes, medyo mabigat yun. Oo eh. At kanyang katandat, 7.4. Isa po to sa pinakamalalakas, ha? Intensity 7.4. Surigao del Sur. Yung area na yan talagang ano, kasi yun yung ano eh, Philippine Trench. Hindi, pero yun na nga yung area. inaalala. Sana yung, Sa kanan, ano? baka ito yung, di ba, laging pinag-uusapan yung the big one. Kaya medyo dapat talagang maghanda tayo. Expected yun dahil yan, ano nga yan eh, meeting of the plates. Oo. Yan sa area na yan. May ano. Handa lang po dapat. Handa lang. Walang panik. At walang magsasamantala Ayan. ng magtataas ng presyo. Oh, malayo ha. Magagalit sa inyo si Chalex. Malayo yung Kakausapin niya daw ang mga manufacturer na hindi na kayo bigyan ng paninda. Alam mo, hindi totoo yun eh, sinasabi niya. Yung mga manufacturer po, may mga distributors yan. Tapos na yun. Hindi nyo, kausapin nyo yung, wala tingin nyo yung manufacturer diretso sa retailer. Hindi. Nag-iisip ba to si Chalex? Mga ganyan ang sinasabi niya. Parang hindi niya. Na-analyze niya. Ang dami pong pinagdadaan, ang daming baitang niyan trade. Pag mula sa manufacturer, pupunta sa main distributor, meron nga exclusive. Yung Wholesalers. distributor na yan, pupunta sa wholesalers. Yung wholesalers na yun, may mga second level of wholesaler bago po makarating sa palengke. Baka pinag-iisipan mo. Bakit yung palengke lagi yung pinagdidiskitahan? Kawawa na yung mga nagtitinda ron. Baka iniisip, Napakaliit na nga ng Parati. tubo. baka iniisip niya mga goods, yung mga smuggle. Yun ang diretso. Diretso sa palengke yun. Galing sa pier. Gaya sa pier. Hindi, warehouse muna, pare. Hindi. Yung warehouse may-ari ng retailer. may grupo ng retailer. Hawak nila yung retailer. Hawak nila yan. Oo. Ang ano, baka hindi niya naririnig pa yung suising. Yung suising, suising. napakatagal Suising. ng distributor ito. Yan ang ho ang pinakamalaki. Pinakamalaki ito. Oh, Kapag ka manufacturing at hindi ka Dumaan dumadaan dyan. sa suising, Medyo yung grupo na yan. delikado ka na. mahina ka manufacturer. ano yung grupo na yun? Suising, Suising. distributor. Napakatindi. Ang daming warehouses niyan all over the country. Suising. Malaking distributor yan. Marami yan. Magmula sa... Yan, yung sinasabi na style divisoria. Yan. Maliit lang ang margin. Ito yun. Pero napakalaki ng volume. At Okay. saka magmula sa ano yan. Yung mga inattempt nilang labanan, ang Pure Gold, Oo. through their Super 8 Hindi. outlets. Wala. Wala, hindi. Talo. Talaga pang whole distributor lang sila. Ano yan, magmula sa patis hanggang doon sa mga sabon-sabon, mga... Shampoo, yan, Mga gano'n, iba. Iba to, suising na ito. At hindi ka kilala. Hindi ho involved sa oil yan. Ano, sushi. Iba, Yung oil, iba yan. ang balita natin, dati, ang tongpats dyan, 50 centavos per liter. Tumaas na raw 3 pesos per liter na. Sa oil smuggling. Mabigat. Sa oil Mabigat. smuggling, 6 times. Ang ibig mong sabihin, hindi umuobra yung marking? Wala. Wala. Wala yung kumita lang yung SGS dyan. At ngayon, hindi ko na alam kung sino kumukomisyon. Nung kasing nakaraang administrasyon, high up in the Oo. ang kumukomisyon eh. Ngayon, hindi natin alam kung sino. Pero ang laki ho ng kita niyan. Bilyon na ng tinatanggap nilang revenue Doon sa area na yan. sa Marking. fuel marking. Marking? Pero kalat na kalat yan na ang tongpats ngayon sa oil smuggling, 3 pesos na. Bakit tumahimik bigla yung investigasyon sa Senado? Hindi maintindihan. Nagkaroon ka na rin ba ng depo, boss? Baka may depo ka na rin. Bakas na? Bakas.
Ang ingay-ingay Oo, dyan dati. dati. Ah. Ang ingay dati dyan. Pinangalanan pa yung mga ano. Tapos meron lang nakitang photo. Mm. Nakasama yung isang kilalang, batikang, Batikang, sa larangan ng Nang? oil business. yan. Tumahimik na. Pero umiikot sa business community, pati smuggled ngayon, mahal na rin. Dahil nga mataas na yung tongpats. From 50 centavos, naging 3 pesos. Sinusundan nila yung pagtaas, ha? Hindi, well, inflation din ang... Malamang! Sana matindi. Malamang. ah. O meron Market nagpapatayo ng bahay. O, Yo. hindi natin alam. Yeah. Hindi natin alam. Meron gustong bumili ng Ferrari, we don't know. So pag natayo na yung bahay niya, bababa rin yan. Pwede. Aba, medyo, paano yung yate? May reservation fee. Paano yung yate ko? Paano yung Avgas? Yacht is a hole in the Mabigat ground. yun, mabigat yun. Mabigat. Maghintay ka na magpatay ng building na walang ano yun. Walang ano, oh my gosh. Ito, bahay mo lang. At wala akong connection yung, ewan ko sinasabi nila, dahil daw sa nangyayari sa West Philippine Sea or South China Sea, yung pagbitay dun sa dalawang Pilipino na drug trafficking ang kaso sa China. Yung Guangzhou, yan yung kanton. Yung Guangdong, Canton. Guangdong, yung Guangzhou is the Canton City. City, capital, di capital. Guangzhou. Yan yung kanton kung tawagin Dati. Dati, Kanton. Mga Westerners kanton. Walang pansit Canton dyan, ha? Hindi, Canton. No? Gawa nga Wala, natin. yung Pansit Canton Yung to. Pansit Canton, tayo yung gumawa. Pero napakaliit ng traffic, 11 kilos of shabu. Noong November, nakuhuli, pero binitay po yung dalawa. Oo. 10 years daw to na ang kaso na to. So nahuli to, 20... panahon pa ni Pinoy. Pinoy. Ay matindi ang natin eh. Kwan tayo transshipment point. Yeah. Manufacturing and And transshipment. transshipment point at that Geography time. matters. Oo. So, yeah. Pero napaka 11 kilos lang. Ang nahuli. Ang involved sa trafficking na itong dalawang Pilipino to. Galing sila sa Guangdong. At papunta sila palabas sila ng China. Na doon sila nasabat. So, yung shabu galing ng China. Luto na? Oh, Nagaling China? 11. Bah! Hindi kasi, mas maano yan eh. Mas, well, for me, of course, para sa mga locals dito, convenient siya kasi gawa na, distribute ka na lang. Yung iba, ang ginagawa nila, ini-import nila yung materials, tapos dito Dito, nalulutuin. Meron Mas mura daw- yun, Oo. mas mahirap hulihin. I don't know if these figures are relevant. Pero meron daw 92 cases, death penalty cases sa China, Filipino involved. Oh no. 92, Filipino lahat yon? Oo. Wow. Oh no. At lahat daw On po what yan, charge? drug cases. Grabe. Very... Lahat po yan ongoing, 2 lang ang commuted to life imprisonment. Okay, tapos may na-execute. Tapos 86 reduced to fixed term. So, medyo ano na. 88. So, 4 po pa. yung nasa death penalty. Yung 2 na ano na. pinatay na. So, 2. Ayun. Okay na yung story? Ano ba? Ano? Okay na. Hindi kasi i-correct ko lang yung sa Paris. No, okay. Yung victim yung Pinoy. Ay, sorry. Half Kala ko Pinoy, mali half pala ako. German. German. Yung Iranian, suspect is a 26-year-old French national who pledged allegiance to the Islamic State. I see. So Islamic State. ang purpose niya, actually natigil siya at one victim, pero the purpose was to Ano pangalan ng biktima? hindi nila Patay? nire-release. Hindi pa nila nire-release. Kasi yung meron pangalan. akong mga pamangkin dyan sa Germany na German ang tatay, Pilipina. Yung pinsa ko, nanay.
Maraming half German, half Maraming ano Filipino. dyan, maraming Pinoy German, dyan. half Ini-expect ng European security officials na mag-increase yung mga ganitong klaseng attack gawa dun sa Israel at saka Yun nga yung pinag-usapan namin Ano, kanina. Because of the Gaza Israel-Gaza war, conflict. Hamas. di expect na magre-report. Hindi, sa Amerika nga, mangyayari to sa iba-ibang sa lugar. Amerika nga, nabigla sila eh. Oo. Kasi almost all big cities, nagkaroon ng mga rallies. Oo. Never before, ha? Oo, na Never against before. Israel. Oo. Grabe. Nabigla sila. Kahit sila nagugulat sila kasi kontra Biglang sa ano to? official policy ng US government at ng At saka, Biden there has campaign, never been such an upsurge. Okay. Ibig sabihin lumaki ang sympathizers and even the communities. Sa Europe mas marami. Talaga mas Sa marami. Europe, siya. lalo. Kasi ang daming migrants coming from the Middle East and North African countries. Teka, officially, ang Pilipinas, ano yung stand? Have we sided with No, Ano? doon sa voting tayo eh. We abstain? Ba? We abstain. We abstain. Medyo- Tapos ang official pronouncements ng Pangulo is that he condemns the terrorist attacks. Pero I think we can extend that to mean that all terrorist attacks from any party. At the same time, sinabi rin niya that there is a need for a ceasefire. Yes. Sinabi din ni Yung strategic ceasefire, oo, para hindi na ma-involve yung mga civilians. para magkaroon ng humanitarian Right. di ba? Oo. Yes. Sinabi At saka makapasok yung humanitarian aid. Well, may connection lahat daw yan. Kaya ko lang kasi naisip yung China, yung execution sa China. Dahil drug-related. Dahil ang isa sa issues natin ngayon daw, etong ICC issue natin, it's like the sword, the famous sword hanging over our head. Damocles. Oo. Pag daw hindi na-resolve yan, sabi ng mga analysts, analysts, magkakaproblema daw tayo sa investments. So, related na yung drugs, yung ICC. ICC. Kasi daw yan ang solution sa drugs. With or without Sumali tayo sa ICC. with or without yung ICC issue na yan, kaka-problema tayo sa investment. Oo nga eh. Kasi nga, hindi Ito naman, naman analyst. hindi naman yung kanyang, yung one-stop shop na yun na lang one-stop shop, yung problema na lang ng paperwork. So why is it everything, every time connected sa drugs? Sinasabi ni Dilima, yan daw death squad sa Davao. Financed by intelligence funds. So marami siya sinasabi ngayon tungkol sa ICC pa din. Tapos sinasabi niya rin, ididemanda niya raw yung mga vloggers na She's considering it, sabi niya. Tapos may 3 siyang pinangalanan, na part of it stemming from a Senate investigation. Diba? Yun yung mga vloggers eh. Dalawa yan eh, 2 araw na, 2 instances. Pinangalanan ba niya? Oo, Who are si RJ Nieto, si Mocha Uson, tapos nasama, although Si wala Lopez. talagang si Michael Lopez, who was with TP during, yung nagpicture That time, sila during that time. sa harap ng, opisina ng niya. opisina ni Senator De Lima. She's considering it, even if she says that she's a proponent of free speech. So medyo may isa sa slight mga contradiction daw dun ni sa Mocha. Hindi, nagmimik daw ng bitayan dun sa harap ng niya, opisina. No, they did not do that. They They did not do post. that. They Yung post. posting nila, yung post sayaw, yung nakaganon. Yung DAP. Yeah, so, Kasi daw naglagay sila ng mga parang kasama sila sa propaganda against her. Okay. That was being orchestrated Yes, orchestrated. by the Duterte administration. Yan. Mahina itong Duterte, So, 3 lang. where in the law says that propaganda is illegal? Kung, Pero yung propaganda raw, sinisira na yung kanyang reputasyon and as a then, woman. libel. Ah.
So, yun daw, halimbawa, itong si Mocha, naglabas ng video ng CNN. Okay. CNN ang ownership ng video. Nilabas niya si Dilima at sinasabing wala siyang kasalanan sa drugs. Yun ang video. Ang caption daw ni Mocha, Dilima is having tantrums again. Sinabi niya. Yun daw. So, paano nasira ang ano mo? What the heck, wala Oo. naman libelous. You know what, yung mga ganun, parang road rage yan. Dapat pabayaan mo na go for the bigger battles kung meron man. Kundi, Ito naman daw si Anticipate ang- RJ Nieto at si Mike Lopez. Nag-post daw ng photos, pero edited. At pinakikita na nakakulong yung si Dilima. Jesus, na-Alaska ka lang ba? Ganon? Alas You know, other Alaskahan. media do that. mas A matindi lot. yung, yung mga spin. Mga spin sa traditional media against her. At that time, dati po, noong panahon na yun, walang pinakamasamang tao sa traditional media, kundi si dating Senator Laila De Lima. Nilalabas ko ano-ano. Diba? Yung mga statement nila, Junel, tapos ang daming comment, ang daming fact, comment open. Most of the derogatory comments came from the congressmen themselves Ayun na nga. during the hearing sa Congress. Sila yung very nasty yung comments, tapos sila yung nag-udyok kay pangalan. So lumalabas dito, ito si Di ba yung Junel, totoo. yun. Sila yung nag-udyok nun. But of course, you go after the weak guys. Diba? ngayon, The ones hindi, who are not kailangan in mo power. magbangong puri. Kailangan may masisi ka. No, tsaka kailangan iparamdam niya, back in power. Parang ganon. Because, ang laking, yung mga vloggers are the most vulnerable. Wala silang power, wala sila sa posisyon. And it will cause a chilling effect. Mag-iisip na yung mga tao ngayon, ano nang pwedeng sabihin, anong hindi pwedeng sabihin. Sabi niya po, ito daw statement nitong sila VP, parang undermining Marcos on ICC. Yan, nabasa ko yun. So medyo she got into the act on that one. Yan Bakit importante strategic. bigla yung ICC? Bakit importante bigla si Vice President sa iyo? Sa ICC. Hindi, inaano niya. Why It shows that the Dutertes are of one mind talaga against democracy at That's a stretch. well, As a lawyer, maglalagay siya, mag-impute siya kay Inday on the actions of her father. So ano yan? Guilt by association. parang gano'n na nga. Sino Kaya wag yung nagpo-propagandize ngayon? Kasama siya sa ops. Ay, naku. Kailangan siya. Hindi, kasi issue ngayon yung ICC. Sinasabi, makaka-affect daw sa investments natin yan pag hindi tayo pumasok sa ICC. We should show that our justice system is the wheels of justice are turning. Pero sabi naman ni Senator Francis Escudero, Cheese, kung tawagin natin, kailangan daw po thorough study. Yan sinasabing pagbalik sa ICC. At the same time, as Very safe. thorough study, well, lahat naman kailangan ng thorough Correct. study. Kailangan naman bigla na lang tayong Yung bumalik. statement diba? nyo, Senator, walang ibig sabihin. He echoed the President's statement. Sabi niya, we're looking into it and there are things to determine like jurisdiction and so on. Pero sabi po ng Solicitor General, yung pagpasok daw ng ICC investigator dito, kailangan nila ng visa. Oo. As always, if you're a national, Ibibigyan ba natin ng visa yan? if you're a national of a country na hindi naman visa free, Kailangan mo talaga ng you visa. really need a visa to come in. You are free to come in, but you Wait need a a minute, visa. okay. Doon pa lang, kayang-kaya na silang barahin. Okay, Di ba? mabalik lang ako doon sa sinabi ni Senator De Lima. So, sorry, nawala ako sa train of thought. So, undermining si VP, yung statement niya, is undermining President Bongbong. So, undermining, bakit? Dapat
Decision na ba si President No. Bongbong? Ang ano dyan kasi, the President, ano yan eh, Biniligtad nila yung sinabi ni Marcos. oo. the President has said, kailangan to na to study. May nagsabi, babalik ba tayo ng ICC? No, that Nagtanong, will require. Aba, hindi basta-basta ang decision niya. That will Eh, require. pinag-uusapan nga yan, it was never out of the picture, Okay. yung ICC. So sabi niya, kailangan pag-aralan yan. As a matter of fact, So, biglang sinabi nila, nagbago na ang statement ng presidente at ngayon gusto niya nang bumalik sa ICC, sila yon. which is wrong. That's the stretch. Which is wrong. At saka, sinabi, the Vice President came out with a not just a statement, a document. Sinubmit kasi Department of Justice was asked to take a look at this, at all of these things, no? The Vice President came out with a document submitted to the Department of Justice about her own interpretations, etc., about getting back to ICC. Meron siya. And it was welcomed by the Department of Justice. As a matter of fact, the spokesperson of the Department of Justice at one point, Assistant Secretary Miko Clabano, said that there are a lot of arguments that are valid. Let 100 flowers bloom, 110 content nga eh. No, but ang hindi ko gusto dito, parin Jonat, yung binaligtad nila, yung statement ng presidente. diba? Yun ang nakaka... Ay, hindi, propaganda nga eh. Meron ding iba na nami-misunderstand nila yung pagpasok, yung issue ng pagpasok. And this I remember, from last year, the President was clear. Okay. Di sila papapasukin, tapos medyo minodify niya, well, they can come in as tourists. Oo. Kumbaga, you go, enjoy our beaches. As long as you have the visas. Oo. So, tourists, Pero not as pag investigators. meron kayong tourist visa, hindi po kayo pwedeng gumawa ng mga legal Exactly. activities. So, once they work dito sa Pilipinas, regardless of whether they're working Illegal na yan. somebody outside, then they can be deported. So, yun yung yun yung dapat maliwanag. Consistent naman si Pangulo dun sa statement na yun. At yun po, ang decision na yun, it's up to the DOJ daw and the Bureau of Bureau of Immigration. Okay? Kasi dalawang beses pumunta dito yung yung masama yung buhok. Sino ba? Yung reporter yun eh. Rapporteur. Special reporter. Sama buhok? Masama yung buhok. Teka, wag na natin pag-usapan yung buhok. Hindi, parang, sabi ko nga dapat siguro Yung pumunta sa buhok, basement eh. Ayun. Dapat nagpunta sa basement, ayos yung buhok niya. Bago siya nag-lecture. Nag-lecture sa UP yun eh. Nag-lecture. Oo. Inimbita siya. Tapos kung ano-ano mga Ako, I remember. What's name? So, but yung reaction naman ng mga tao with regard to the return sa ICC, nagre-react sila sa parang bago yung tono. At mostly, they're picking up kasi din kay Sec Boying. Kasi si Sec Boying, pag minonitor mo yung statements, palambot ng palambot. So, syempre, magre-react ang mga tao. But, ganito po eh. Oh. Ang move nasa house. Sense of the house. Diba? Sense of the house. So, Sabi nila, kailangan bumalik sa ICC. So, it's not up to Congress. Wala sila magagawa dyan. It's an executive function. oo. So, doon nanggaling yung move. Si Presidente tinanong, kailangan niya careful study. Hindi ko mo sinabi na house, gagawin na natin. Careful study. At yun si Secretary Boying, ayan lagi niyang inuulit-ulit. Yung sinabi ng Presidente, yun ang ating policy. Correct. Careful study. You can interpret it Any which way you want. Pero para sa akin, ang sinasabi ng Presidente rito, rejected. Okay. But ex-Senator De Lima doesn't think so at ginamit niya yung statement ni VP ngayon. No, Undermine. tingin ko, That was... tightrope act yung That ginagawa was ng quite a stretch, Presidente. of course. Alam niya na may mga partido na gusto yung pagbabalik sa ICC. Hindi niya po kakayanin, syempre, na outright i-reject both sides. So he's treading a very thin median line. Aha. So, Ito yun po yun, sabi ng direct quote kay Secretary Boying.
Hindi pwedeng lumundag tayo basta-basta dahil meron lang nagsabi. Yung maliwanag. Maliwanag na ba yan? Okay. Magbabalik ang karambola. Oras natin 9:02 ng umaga. Karambola sa DWIZ.